Hello, 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 hello. It's me again, ang inyong driver lovers na vloggers. Shout out muna ako sa lahat sa buong mundo. Shout out dyan sa Asia. Shout out dyan sa Middle East. Shout out sa Europe. At shout out sa North America. At shout out po dyan sa Canada. Hello, 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 hello po sa lahat. At okay, shoutout din po sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Shoutout po dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang gabi o umaga man dyan sa inyo dyan sa Pilipinas. At good day sa buong mundo. Shoutout po sa lahat. Okay, bago ang lahat po, please subscribe sa aking YouTube channel, Idi Makasilang po. At pakiclick na rin ang notification at follow and share. At para po makita nyo lahat po ang aking in-upload doon sa aking YouTube channel na Idi Makasilang. Nandun po lahat ang aking mga in-upload. At pakipollow rin po ang aking Facebook feeds. Please follow, like, and share. And pakicomment na rin po at mamaya babasahin ko po pagkatapos kung mag-more. Okay, shoutout po ulit sa inyo lahat dyan sa Pilipinas at sa buong mundo. Good day po sa inyo. Okay, pag-usapan natin dalawa ang topic po, si Mike Defensor at saka si Eloy Bogris. Unahin natin si Mike Defensor. Okay, mga busing, mga madam, how are you today? Itong si Mike Defensor, iyak kay Pasig Mayor Vico Soto dahil ang kanyang negosyo, ang kanyang aliwan, bahay aliwan ay pinasara kaagad ni Mayor Vico Soto, di ba? Napakaganda. Talagang iyak talaga siya. Paano Mike Defensor? Diyan ka pa nagkalat sa Pasig, hindi ka naman pala taga Pasig, taga Quezon City ka. Tapos diyan ka pa nagkalat sa Pasig. Ano nangyari sa iyo? Di ba? Nagkakalat ka pa diyan sa Pasig. O di, patay ka ngayon. O paano yan? Sinara yung negosyo mong bahay aliwan. Di mo kalain. Mayroon ko palang mga tinatagong kababuyan. O di, wala na ang negosyo mo. Diyan ka pag Mayor Vico Soto sa Pasig, alam mo namang kala mo, kayang-kaya mo. Paano hindi mo kaya sa Quezon City si Mayor Belmonte? O di ano nangyari sa iyo? Doon ka sa Pasig pumunta, yun pala mayroon ka palang tinatagong kalinda, kababuyan sa mga negosyo mo. Bakit magsisinungaling ba yung NBI? I-read ba ng NBI yung buy aliwan mo kung hindi totoo? Tsaka nag-surveillance sila, nag-survey sila dyan ng nag-spy sila dyan ng 2 weeks o 3 weeks bago sila nag-read yung talagang kung totoo hindi, di ba? Patay ang negosyo mo. Diyan ka pa sa Pasig, taga Quezon City ka naman, napakalayo, pero Quezon City, Pasig. Paano hindi ka makapurma kay Mayor Belmonte? Hindi ka makapurma kay Mayor Belmonte, kaya doon ka sa Pasig. Ang problema naman yung mga negosyo mo, iba pa lang. Pinasara ka ngayon ni Juan, si Mayor Vico Soto, di ba? Iyak ka ngayon. Pero mo pala, ang laki pala ng income mo araw-araw, 1 million bawat isang araw. Grabe, laki laki na. Kaya pala pag nag-donate ka doon kay Marcolita, 70 million, dinonate mo, biruin mo. Sisi lang pala yung 70 million sa iyo Pero mo isang araw mo, sabi ni Matibag, nung in-interview siya sa TV, sa social media, in-interview siya sa TV, ang income mo araw-araw, 1 million. Ganun kalaki ang kita mo sa negosyo mong buy aliwan dyan sa Pasig. Grabe pala. Kaya na lang kung basta mag-donate ka kay Marcolitang Calvo, si Senator Marcolitang Calvo na wala namang laman ng utak, 70 million ang donate mo, ganun ka lang.
Pero yung 70 million napakalaki. Di ba? O yung kung dinonate mo yan sa mga may hirap, napakinabangan ka pa. Masaya pa sila. Eh doon mo pa dinonate kay Marcolitang Calvo na wala namang kwentang senador din. Ha? Walang kwentang senador, mas nagmamagalingan, masama ang loob dahil natanggal siya sa Blue Ribbon. Ha? O, di ba? Kaya akala siguro niya sila ang siga doon sa Senado. O, di, pagpasok na siya ni President Senate President Tito Soto, di tanggal si Marcolitang Calvo. Ha? Hindi mo iniisip yung mag-akuan yan Tito Soto, pamangkin niya si Kiko Soto. Talaga laglag ka talaga, Mike. Iyak ka talaga. Paano yung kita mo araw-araw 1 million? Di wala ka nang kita araw-araw 1 million. Yun ang sabi ni NBI Director Matibag, nung in-interview siya ni Cheryl Cosin. Pero yung 1 million araw-araw ang kita mo dun sa bayaliwan mo. Wala kang pinipili kahit na sabi ni NBI Director Mayor Matibag, kahit na dalagang nanay, single mom, single mom, pinapapasok sa trabaho para lang kumita. Kapit talaga sa batalim yung single mom dahil walang kita walang pagkakitaan kundi para lang ibuhay ang anak. Pero mali yun mali yung ginagawa mo. Yung single mom, pinapapasok mo dun sa bahay aliwa. Kawawa yung mga babaeng nahuli, nadakip ng mga NBI. Pero 53 kababae. Tapos diyan ka pa ba? Dahil hindi mo kaya si Mayor Belmonte sa Quezon City, taga Quezon City ka. Hindi mo kaya, doon ka pumunta sa Pasig. Doon ka nagkalat ng baho mo. Walang iya talaga. Mike Defensa. Dapat lang tawag sa'yo, Mike Diferensya. Ano na nangyari ngayon? Hindi nagiging Mike Diferensya ka na. Di ba? Mike Diferensya. Iyak ka ngayon, nawala yung araw-araw mong kita na 1 million. Basta kung donate ka lang kay Marcolitang Calvo, 70 million donate mo, parang wala lang. Pala pero yung araw-araw mong isang araw kita mo 1 million. O kung may isang taon, di 1.2 billion. Di ba? Ano, 1 billion na. Kasi ang kalahat ng 10 million pala, 12 million pala sa isang taon mo. Pero yung 12 million mo sa isang taon mo, napakalaki. Wow. Saan mo napin yung pera? 12 million sa isang taon. Palagay mo na lang yung mga pinapasulduhan mo, kung lang. Bawas doon yung mga 300,000 o 400, mayroon ka pa rin kitang 600,000. Di ba? Kita mo yun. Mike Diferensya. O di iyak ka, nawala na yung negosyong bahay aliwan mo sa Pasig. Dapat sa'yo, Mike Diferensya. Mike Diferensya. Doon ka nagtayo ng negosyo mo sa Davao. Kasi nandun si Pulong di ba? Di ba si Pulong mahilig sa sa ganyang bahay aliwan? Di ba? Nang bugbog pa nga doon si Pulong sa bahay aliwan dahil yung babae sinisingil siya ng manager ng GRO. 1,000 lang binayad. Dapat doon ka nagtayo ng negosyo mo sa Davao kasi yan ang gusto ni Pulong, yung klaseng negosyo di ba? Ganda sana yan ang negosyo mong itinayo doon sa Davao. Wala ka pang sabit dahil parehas didilis ka di ba? Basta didilis yan
yan ang mga gustong ng mga didilis eh. Di ba? Eh, patay ka ngayon. Paano yan? Wala ka na ng negosyo, didilis. Mike difference yan. Di ba? Okay. Okay, itong pangalawang usama natin to si Eloy Bogres. O paano Eloy Bogres? Sa yung bunganga mong kasing kapal ng mukha mo, yung bunganga mo, na puro bawat bigkas ng salita mo sa bibig mo puro fake news. Kaya yan, ano nangyari sa iyo? Binabahan ka, 3 kayong may warrant of arrest na galing sa NBI. O, di ba? Saan ka ngayon pupulote na Eloy Bogres? Mahilig ka mamiki puro ka lang piki O ano nangyari sa iyo ngayon Eloy Bogres? Di iyak ka? Balita ko nag-scam ka daw. Ang natutulog ka na lang daw sa sasakyan para maraming maawa sa iyo. Wala nang maawa sa iyo Eloy Bogres kasi yung mukha mo mukhang fake. Yung bibig mo nga fake na fake di ba? Ikaw talaga wala kang ginagawa, puro ka lang mamimiki sa sarili mo. Patay ka ngayon Eloy Bogres. Banda NBI Director Matibag, kayo naman ang nagbaba ng warrant of arrest yan. Puntahan nyo na doon sa Dubai o kung saan man sa Dubai o sa Abu Dhabi. Nandun yun, nagtatago. Sabi daw sa sasakyan na lang daw siya natutulog. Nandun, hanapin nyo. Madali lang hanapin yan na Director NBI Director Matibag. Para makauwi na yan at maamoy na niya yung Pilipinas para pagdusahan niya yung mga kapiknyusan niya. Biluin mong may cancer na ang ating mahal na Pangulo. Hindi pa naman sira ulo ng Eloy Bogres na ito. Hindi ba mga busing mga madam? Para lang kumita, pwede naman siyang nasa abroad ka na, nasa Dubai ka na, pwede ka naman magtrabaho ng maayos doon dahil nasa abroad ka. Siguro walang trabaho siguro yan, kaya kung mag-vlog na lang siya na mag-content, kahit mali-mali, kinukontent niya. Yan naman daming sinasagasaan nito, kahit mali-mali, puro fake news, content ng content pa rin. O di karma, nasa iyo na ang karma, mali. Diba Eloy Bogres? Paano yung bibig mo ang kapal ng bibig mo, kamukha ng bibig mo yung bibig mo, kamukha mo ganun na nangyari. NBI Director, ulihin nyo na kagad, kumilos na kayo, total binabaan nyo naman ng warrant of arrest yan yung 3 fake news. Hindi ko kilala yung dalawa ito lang masyadong controversial na ito si Eloy Bogres kaya nandun yan sa Dubai, sabi na o sa Abu Dhabi. Ulihin nyo na yan para tumahimik na yan. Di siya na banat ng banat, wala sa lugar, di ba? Patay ka ngayon na Eloy Bogres ka. Kaya kayong mga didilis, okay, laging mamimit news. Wala kayong ginawa kundi puro fake news, mga didilis. Kawawa ang mga tao sa inyo. Sabagay, nakikinig sa inyo yung mga didilis din. Kawawa ang mga didilis sa inyo na nakikinig din sa inyo. Paano yan? Patay ka ngayon Eloy Bogres. Kayong mga didilis tumigil-tigil na kayo sa kakapik news ninyo. Kasi wala nang naniniwala sa inyo, di ba? Patay ka ngayon. Di ba? Paano yan? Mga Eloy, mga Bogres at mga didilis. Di ba? Ganito na lang mga bossing, mga madam. Okay? Once again, please subscribe ang aking YouTube channel, Eddie Makasilang, at pakiclick ang notification at pati ang click ninyo at makita ninyo yung bill. Click ninyo yung bill at nandoon all
para makita nyo lahat ang aking in-upload sa YouTube channel ko na Eddie Makasilang at ang aking Facebook feeds. Paki-follow and like and share po at mag-comment na rin po kayo at babasahin ko mamaya. Mga busing mga madam, salamat po sa aking mga followers at sa aking hindi pa nag-follow, maraming salamat din po. Ang kapayapaan ay sumasa inyo dyan sa Pilipinas at sa buong mundo at sana maganda ang inyong buhay dyan sa Pilipinas. Okay, bye-bye. Peace.